Ayun guys, magandang tanghali, hapon, gabi. Umaga, san banda ko kayo na nakikinig, no? Yung anak kong makulit, no? Oh, ano yan anak? So ngayon, may mga nagre-request or mga gustong matuto doon sa DIY incubator na ginawa natin, na tinuro sa atin ng ating kaibigan na si Sir Kevin, no? So yun, first thing you do, kailangan mo ng styro. Pero hindi niya to yung styro eh. Bumili kasi ako ng styro. Ito yung styro na small. And then egg tray. Yan, egg tray, no? Yung pang bearded or yung pang reptile na egg tray na ayan, ay ganyan. Yan. Yan yung unang kailangan mong gawin, no? So, dito sa box na to, dito mo ilalagay itong egg tray, siyempre. Pero bagong lahat yan, siyempre may mga ventilation yan, no? Ang kailangan mong gawin is, nakikita mo may butas dyan, no? Butasan mo yan, kabilaan. So, ayun, kailangan mong gawin is, yung takip niya, bubutasan mo siya ng silaki ng lapis, no? Ayan. Bubutasan mo siya. 4. No? Kasi hindi pwede dito. Kasi yan yung takip eh, no? So kailangan dito sa yan, kalabas. Yan, outer lane. No? Yan. Kailangan mo yan. And then, itong egg tray natin, no? Meron tong isang maliit na butas dito, kung makikita mo, ayan, oh. Yan. Para saan yan? Para ito yung magiging singawan ng egg tray mo, kasi itong egg tray mo is nakatakip yan, no? Nakatakip po. Nakatakip yan, walang butas yung takip na yan. Walang butas. So, ito yung magiging silbi ng singawan nung egg tray mo, para magkaroon ng humidity yung loob ng egg tray mo, para mapisa, or yun, magkaroon ng yung loob ng egg tray ng moist, kasi kailangan din ng moist ng itlog, no? May tubig yan, hanggang dito yung tubig, kalahati. Huwag nyo pa paabutin dito sa layer nung egg. So much as possible, kalahati niyan. Ito, yan, yung guhit na yan, yung kakoko, yan, hanggang dyan. So tansyahin nyo na lang din, kayo na lang po ang bahalang magtansya, no? Kung wala naman po kayong egg tray, vermiculite or perculite, kailangan yung ilagay. Wala akong sample dito eh. Pero yan lang po ang ating DIY incubator na ginawa. Ito, yung turo kasi natin, turo ni Sir Kevin sa atin. So, yun naman, nag-success naman yung ating papisa ng bearded dragons, no? Sa mga may tanong o question, pares lang, no? Comment down below kung meron kayong gusto pang malaman o isa-isahin natin, para at least hindi na kayo bumili ng incubator. Mahal kasi yun eh. So ito DIY. So ito naman, incubator na to, ilalagay mo siya sa lugar na hindi nagbabago yung temperature. Sa akin kasi nilagay ko sa lababo, sa ilalim ng lababo. Pero yun nga, nag-hatch siya ng 70 days or to 75 days. Pero success naman kasi wala namang nasira doon sa ating mga eggs. So yun lang sa mga guys, hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayong kaunting kaalaman para sa DIY incubator ng ating mga bearded dragon eggs. So hanggang dito na lang. Shout out, lobat na kasi ako. So sa lahat ng mga subscriber natin dyan, i-like and share nyo na po. Huwag po kayo mahiya, libre lang yan. Malaking bagay at malaking tulong po sa akin sa nagsisimula sa pag-YouTube, no? Sana may natutunan kayo. Peace out. Bye bye.